Magandang araw po sa lahat at ako pong muli si Ika. Kung inyo pong matatandaan ang kwento ko patungkol sa aking tito na kung saan noong siya po ay nabubuhay pa, siya yung sinasabi po namin na dumarating ng bahay ng lasing at isang gabi nga po, base sa aking unang kwento, namataan naming magpinsan na siya talaga yung dumating sa bahay at dire-diretsong tumungo sa kusina. Napansin po namin ito dahil kurtina lamang ang naghihiwalay doon po sa labas na which is sala at yung kwarto na kung saan kami matutulog sana ng aking pinsan. Maliwanag talaga na siya yung nakita namin hanggang sa sumapit nga yung dulo ng kwento kong iyon na napatunayan naming hindi pa pala siya dumarating nung gabing iyon. So ito pong ibabahagi kong ito ay karagdagang kwento doon po sa una kong na-share sa inyo. Binigyan ko lang po kayo ng kaunting background sapagkat ito po yung na-miss ko na detalye doon sa kwento kong nauna. Lilinawin ko lamang po, Sir Red. Pagkabukas ng pinto ng pinsan ko noong gabing dumating si Tito at lasing na lasing, bumalik agad siya sa higaan namin pero hindi naman na po siya lumingat ng tingin kung kaya't inabangan na lamang po namin ang pagdaan ni Tito papunta ng kusina. Dahil open yung pinto nung time na iyon at sabi ko nga tanging kurtina ang humaharang. Pero uso kasi nung time na iyon, yun bang see-through na bulaklaki ng kurtina. Kaya yun po yung pagitan nung aming kwarto at yung labas. As in kitang-kita mo kung sino man ang dadaan at sa tuwing uuwi kasi siya ay talagang binabantayan namin siya, Sir Red, dahil baka kung saan-saan po siya matutulog lalong-lalo na kapag alam naming siya ay nakainom ng sobra. Minsan pa nga po ay di na talaga siya umaabot sa kanyang higaan o kwarto, Sir Red, at kung saan siya inabot ng tulog ay doon na lamang talaga siya hihiga kahit na madumi yung lugar na pinaghigaan niya. So balik po tayo sa kwento. Kitang-kita talaga namin yung pagdaan ni Tito. Same kasi yung damit na alam namin na suot niya nung siya ay umalis ng bahay nung hapon at talagang hindi siya masasabing reflection lang o anino. Talagang solid, taong-tao talaga. Since hindi nga po kami nagbukas ng ilaw sa kusina, so pagdaan po niya, sa isip po talaga namin ay nakatulog na talaga siya doon dahil ang tagal nung aming hinintay na minuto bago po siya tuluyang nakabalik. Pero pagpunta po ng pinsan ko para sana'y i-verify kung talagang naroroon si Tito o baka humiga na naman sa kusina, ay wala po talagang tao doon. Kaya bumalik po siya sa labas at doon nga po sa labas namin siya nakita. As in hindi pa pala talaga pumapasok si Tito noon sa bahay, Sir Red. Kaya gayon po ang panghihilakbot namin. Hindi na nga po talaga kami nakakatulog nung gabing yun. Nang mapag-usapan namin, Sir Red, kinabukasan yung nangyaring tila baga misteryo o kababalaghan. Madalas na po na may gumagaya sa tito ko. Kaya ang sabi ng mga tiya ko, mabuti pa'y iparenovate na ang bahay. At sa tingin naman po namin ay nawala yung mga nagpaparamdam doon ngayon gaya nung batang naglalaro ng holen at yung mga naglalakad sa taas. Nung nabubuhay pa si Tito, natatandaan talaga namin na sakitin siya. Madali siyang dapuan ng sakit. Since albularyo talaga ang pinakaunang pwede mong makontak sa lugar namin noon, albularyo ang aming tinakbuhan. Madami na rin naman na po kaming nilapitan noon, Sir Red. Tanging nakapagpaalis lang po nito sa kanya
ay nung pinayuhan lang po siya ng isang albularyo na bumulong sa patay at nang mamatay nga po ang lola ko na nanay naman niya, bumulong siya. Maniwala kayo sa hindi. Habang lumilipas yung araw, unti-unting sumisigla at tila nawawala yung sakit na dinadala ni Tito. Misteryo na naman po ito para sa amin. Lalo at nang tuluyan nga pong magpatingin sa doktor si Tito, naging normal naman na daw po ang pakiramdam niya. Yung sinasabi niyang mabigat na kanyang nararamdaman noon ay nawala ng ganun-ganun na lang. Kaya lang po, matapos po yung kanyang pansamantalang paggaling na iyon, hindi na po siya pumupunta ng lamay kahit pa kamag-anak pa po namin yung namatay. Ang sabi po kasi ng albularyo sa kanya, bawal na talaga siyang magpunta sa ganong klaseng mga lugar lalo kapag may namatay o lamay dahil may tendency na bumalik yung sakit niya. I don't know po kung first time din ninyong napakinggan yung pamahiin o sabihin na lamang natin na paniniwalang ito. Pero nung namatay nga po siya at na-stroke, talagang alam naming magpipinsan na hindi na talaga namin siya nakita na tumambay o tumungo sa kahit na anong lamay. Noong kami po ay nasa Pilipinas pa lamang, Sir Red, nakatira po kami sa isang bayan diyan sa Nueva Ecija. Bago ko po ikwento ng buo yung ilan naming karanasan, i-describe ko po muna yung bahay namin doon. Since puro bukid nga ang Nueva Ecija at Kapatagan, yung bahay namin ay makikita talaga sa bukirin. Hindi naman ganun kalaki pero 3 floors yung bahay. Yung basement na naging bodega, yung first floor na kung saan matatagpuan yung dirty kitchen at yung toilet, habang sa second floor naman ay ang 3 kwarto, isang banyo, terrace at hagdan patungo doon sa basement. Yung third floor po ay merong isang kwarto lamang, isang banyo at terrace din. Doon sa labas ng bahay namin ay meron pong malawak na manggahan at sa likod ng manggahan na iyon ay malawak na bukid po namin na wala pang tanim. Kumbaga talagang masakop po ng lupa namin yung manggahan at yung bukid kesa sa bahay na dinedescribe ko. Ang lahat po ng sumusunod na kwento o karanasan ay naganap doon mismo sa bahay. Marami na po talaga akong nadidinig kahit noong mga bago pa lang o bata pa lang kami na mayroon daw pong samut-saring entity na naninirahan na kasama namin doon. Katulad na lamang nung malawak na manggahan namin na sinasabing may nakatirang kapre. Duwende naman ang itinuturo ng ilan naming kasama sa bahay na nakatira sa may basement. Habang sa 3rd floor sa gawin ng terrace ay may nagpapakita daw po na babae na hindi namin alam kung white or black lady. Tapos ang pinakahuli ay yung umaali-aligid po sa loob ng bahay. Bata at kuminsan ay parang grupo daw po sila at hindi mabilang kung ilan. Ang pinakamarami at naging common na engkwentro sa bahay ay yung tungkol sa mga batang multo. Simula kasi ng pagkabata, dito na po talaga kami nakatira sa bahay namin na ito. Pero wala pa talaga ako na-experience na kahit na alinman sa mga sumusunod na karanasan ng ibang naging kasama namin sa bahay. Nung tumanda na nga ako at kumbaga may bagong salta o bagong miyembro sa pamilya,
o kahit po yung mga kaibigan lang ng pamilya namin na bumibisita po sa bahay namin na iyon, nagtataka ako kung bakit sila po yung nakaka-experience ng mga kwentong ito at pinagpapakitaan pa talaga, imbes na kami na kung sino pa yung pinakamatagal na nakatira doon. Katulad na lamang po noong 2017. Buntis yung pinsan ko noon. Nung sandaling iyon ay 5 lamang po silang nakatira sa bahay. Ang buong pamilya po namin noon, Sir Red, at nung taong nabanggit ay naririto na po sa ibang bansa. Base sa kwento nila, tuwing matutulog daw po yung asawa niya doon sa bahay, ewan ba't palagi daw po siyang binabangungot at sa kasamaan ng panaginip niyang iyon, lagi daw po niyang nakikita yung bata. Nung panahong buntis pa rin yung pinsan kong yun at doon sila sa 3rd floor natutulog, palagi din daw pong nakakaramdam ng kakaiba yung pinsan kong buntis. Doon nga po talaga kami naniniwala na kapag may buntis o kaya ang isang babae ay nagdadalang tao, tiyak nalapitin talaga ng mga kakaibang nilalang. Noong 2021, nandun na po ako tumira kasi umuwi din po ako ng Pilipinas para mag-aral ng kolehiyo dito. Hindi ko man tinatanong pero naikwento ng kasambahay namin nang minsang 4:00 ng madaling araw nang siya ay gumising para makapag-start ng kanyang mga gawaing bahay at makapagluto na rin. Nasa dirty kitchen daw po siya sa 1st floor at dun nga'y natatanaw kasi yung hagdan patungo sa 3rd floor. So habang busy nga daw po siya sa kanyang mga ginagawa sa kusina, naririnig daw po niya na merong papalapit sa kanyang footsteps. Ang buong akala niya ay kaming magpinsan daw po yun na papunta sa kung saan siya naroroon at tamang-tamang gising na. So tinawag daw po niya yung ngalan naming dalawang magpinsan kaso hindi nga daw po kami sumagot. Kaya muli siyang tumingin at talagang tinignan pa daw niya yung hagdan kung naroroon kami. Pero imbes na tao ang makita daw po niya roon, bata at naglalaro pa ng bola sa hagdanan patungo sa 3rd floor ang kanyang namataan. Ang susunod na karanasan naman po ay base sa kwento ni Kuya. Nung doon na nag-aral si Kuya nung college, mahilig talaga siyang magpapunta o magpabisita ng barkada sa bahay para doon na uminom. Sa isang banda naman noon, Sir Red, ay mas mainam nga na doon na lamang niya painumin at papuntahin yung kanyang mga kaklase nung college kesa siya ang dumayo sa kung saan pa. Kadalasan, doon sila sa garahe nag-iinuman kung saan tanaw na tanaw ang manggahan at ang lawak ng bukirin. Yung isa sa mga naging kainuman niya noon ay tinanong daw siya kung sino yung kasama ni Kuya na bata sa bahay namin. Kanina pa daw kasi ito nagpapapansin. Pasilip-silip daw yung bata sa harapan ng bahay namin doon sa gawing garden. Siyempre nagulat po si Kuya. Wala naman na po kasing bata talaga sa bahay namin noon. Siya lamang yung binata at yung kasambahay namin ang naroroon kasama si Lolo. So 3 lang po sila kaya imposible na magkakaroon ng bata. Nung time na iyon, Sir Red, ay wala na rin po kami sa bahay. So nung muli pong kinulit nung kaibigan ni Kuya na meron talaga siyang nakitang bata sa loob, ay saka lang din po ito na mataan ni Kuya. Same sa kung papaano ito nakita nung kanyang kainuman. Pasilip-silip daw doon sa may pinto. Hanggang sa tuluyan nga daw pong makita ni Kuya yung batang iyon na lumabas ng bahay at doon na po naglalaro sa kalawakan ng bukid.
Yung huling kwento ko naman ay tungkol sa karanasan ng pinsan ko. Siya na po kasi ang tumatayong caretaker ng bahay habang kami nga pong buong pamilya ay naririto na sa ibang bansa. Bale siya na lamang po ang mag-isa talaga sa bahay. Doon na siya natutulog at doon din talaga nakatira. Hindi naman din siya talaga naniniwala sa mga kwentong kababalaghan noon kahit na alam na niya yung tungkol sa multong bata. Pero maging siya pala ay makakaranas nito. Nagpakita din ito sa kanyang panaginip, Sir Red. Sa panaginip daw ng pinsan kong iyon, malapitan daw po niyang nakita yung bata. Hindi ito nagsasalita pero wala po itong muka. Pero kung pagbabasehan yung direksyon kung saan nakakiling ang ulo nito, alam ng pinsan ko na sa kanya ito nakatingin. Sabi ni pinsan ay mabait daw talaga yung bata. Meron pa nga daw pong tinanong yung pinsan ko tungkol sa kasaysayan ng bahay, kung may kayamanan daw ba sa lupain namin at kung bakit hindi nawawala ang ilang mga nakakatakot na nilalang o kahit sabihin nating nagmimistulang bantay sa bahay. Since hindi nga po sumasagot o nagsasalita yung batang iyon, tango na lamang daw ang naging tugon nito. Tinanong pa nga po ng pinsan ko sa panaginip niya yung batang iyon kung pwede daw ba niyang ituro kung nasaan yung kayamanan na iyon, pero bigla na lamang daw po siyang nagising. Isa rin po sa kaalaman, Sir Red, na natanggap ko bago ko po isend ang kwentong ito. Ang sabi nung katiwala nung bahay namin, nakikita din daw niya yung bata na iyon sa panaginip. Sabi, yung bata daw po na iyon mismo ay nakakaramdam kung merong masamang intensyon sa pamilya namin o mabuti yung hangarin ng kung sino mang mga tao na pumupunta o dumadalaw sa bahay. Kung alam daw ng bata na hindi maganda o masama yung intensyon sa pamilya namin ng mga taong pumupunta sa bahay, ay saka lamang daw ito nagpapakita para matakot sila at hindi na muling bumalik pa. Kaya gayon na lang talaga, Sir Red, yung pagtataka namin. Never talaga itong nagpakita sa buong pamilya namin. At ewan ba kung bakit sa mga nagiging caretaker o kaya sa mga kamag-anak din namin na minsang pinatuloy namin sa bahay. Hanggang sa nalaman ko na yung parehong batang multo ay nakita na rin pala ni Daddy. Dito nga namin napag-alaman, Sir Red, na si Daddy pala ay may taglay na third eye. At yung mga kwento o karanasan po ni Daddy ay sa susunod ko naman pong entry ibabahagi. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kurt. Napaka-solid po talagang tigapakinig ninyo. 31 years old at hindi ko na po babanggitin kung tiga saan. Fan na fan po talaga ako ng mga true Philippine ghost stories, lalo noong estudyante pa lamang ako ng high school. As in, noong mga panahong iyon, meron po talaga akong mga nare-recall na mga kwento tungkol dito sa TPGS. At parang ito nga din po yung naging dahilan kung bakit tila nagbago ang ikot ng mundo ko. Hindi ko rin po talaga mawari kung meron nga ba talaga akong maling nagawa at sa kung bakit nagpapakita na sa akin ngayon yung mga nilalang na nooy nababasa ko lamang sa mga ghost stories. Isang gabi po noon nang nasa labas ako ng aming bahay. Saktong malamig at mahangin yung gabi, kaya talagang nagtagal ako sa pagtambay ng mag-isa sa labas. Walang ano-ano, lumiwanag po yung paligid ko
at doon ko na-realize na full moon pala nung gabing yun. Alam na alam ko na hindi ganito yung buwan kagabi. Kaya talagang na-amaze ako noon, Sir Red, at tinignan ko po ng mabuti yung ganda nung buwan. Hindi ko rin po alam kung bakit tinitigan ko ng matagal yung buwan. Hanggang sa unti-unti kong nakikita yun mang parang may yin-yang sign. Biglang nawala yung hangin. Otomatikong tumahimik ang paligid. As in, hindi ko na po narinig yung lahat ng mga nadidinig kong ingay sa paligid, lalo na yung mga panggabing insekto. Hanggang sa napansin ko po yung pool na parang salamin dahil nagre-reflect doon yung liwanag ng buwan. Doon ngay naalala ko yung isang kwento sa mga nababasa ko na may kapangyarihan daw ang buwan, pero hindi ko po alam kung anong klase iyon. So dahan-dahan, tila na-hypnotismo po ako na ilubog ang aking mga paa sa side ng pool. Hanggang sa tuluyan na po akong tumayo sa harap ng tubig hanggang sa lumubog na nga ang aking hita. As in, nakatayo lang po ako doon hanggang sa mawala yung ripple sa ibabaw ng tubig at mag-reflect ulit yung buwan. Steady lang yung pagkakatayo ko doon. Malalim ang paghinga habang pinakikiramdaman ng hangin at ang buong paligid. Titig na titig talaga ako sa refleksyon ng buwan sa tubig. Hanggang sa hindi ko namalayan yung oras. Para kong inilagay sa trance yung sarili ko. Hindi ko nga din po naririnig na tinatawag na pala ako ng aking mga magulang para pumasok sa bahay. Wala din akong naging idea kung gaano na rin ba ako katagal na nakatayo sa tubig. Lumipas ang ilang gabi at halos limot ko na nga ang ginawa ko, ngunit dito na ako nakakaramdam ng kakaiba. Basta't ang naaalala ko, parang lutang ang aking pakiramdam. Bigla akong nasisilaw sa liwanag ng ilaw ng aking kwarto. Nakakaramdam ng mainit at dahil doon, hindi ako mapakali. Subuo ko pong hinawi yung kurtina ng kwarto at binuksan yung bintana. Alam niyo yung feeling na para kang lalagnatin at yung init ay nasa loob ng katawan mo. Ganon na ganon yung aking nararamdaman nung gabing yun. Dahil doon, switch off ko na yung ilaw at nagdesisyon na magpahinga. So dahil wala nga pong ilaw sa loob ng kwarto, pitch black talaga ang makikita mo. Wala din pong kailaw-ilaw na naka-switch on sa silid na nasa labas ng kwarto, kaya talagang wala kang makikita. Hanggang sa pinilit ko na lang po na pumikit. Pero nagambala ako dahil mayroon po akong nakita na parang ilaw na hindi nawawala. As in lulubog lilitaw siya. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang tinututukan ka ng laser light tapos nilalaro-laro ito? Parang ganon yung nakikita ko. Kaya tuloy, ang ginawa ko ay nagtalukbong na lamang ng kumot at wala pa nga pong ilang minuto, dinalaw na ako ng antok. Since maaga nga yung pagkakatulog ko kanina, maaga din ang aking gising. So lumabas ako ng kwarto pero hindi ko po switch on yung ilaw. 3:00 pa lamang pala na madaling araw yun, kaya gets talaga na tahimik ang buong bahay. Hanggang sa pagbalik ko sa kwarto, may napansin ako na kakaiba. Yung bintana ko sa kwarto ay nakabukas ng todo. So lumapit ako para isara ito, pero napansin ko ang isang tila abnormal na liwanag sa labas. Tumingin ako sa taas at sa malayo nga'y nakita ko ang buwan. Ngunit hindi katulad kagabi, iba na ang hugis nito. Hindi na rin siya full moon. Paglingon ko sa kabilang side ng bintana, doon nga, Sir Red, ay may nakita akong babaeng nakaputi.
Otomatiko po yung kilabot na naramdaman ko nun. As in, isa itong multo. White lady. Yan agad ang pumasok sa isip ko dahil wala naman po talagang pwedeng maging eksplanasyon sapagkat may gate ang bahay at mataas ang pader. Kaya walang pwedeng makapasok sa bahay lalo na at ganun pa ang itsura sa ganoong oras. Detalyado po ang nakikita ko sa kanya at mistulang totoong tao nga ito, Sir Red. Pero purong puti ang kanyang suot. Hanggang sa nagawi na ako sa gawin ng kanyang buhok at doon ko napagtanto na kulay puti ang buhok niya. Matandang babae ito. Tila itinatago ng kanyang mahabang kasuotang puti ang kanyang kamay at paa. Parang ang roba na makintab at nakasisilaw. Nakita ko rin sa gawin ng kanyang ulo ang isang korona. Pero kulubot ang mukha niya at ang kanyang ngiti ay sadyang nakakatakot. Nagtama ang aming mga mata. Nasisilaw na ako pero ayokong pumikit. Kaya naiiyak na ako habang nasa ganoong sitwasyon. Ayaw ko pa rin talagang tanggalin yung tingin ko sa kanya na hindi ko rin po ma-explain kung bakit. Pero nang hindi ko na nga makayanan ng lahat, pumikit ako at talagang pinilit ko na huwag dumilat sa kahit na anong pwedeng mangyari. Umatras ako ng marahan at kinapa ko ang aking kama. Na makabuelo, agad ay humiga ako at nagtalokbong muli ng kumot. Kahit nga po nasa ilalim ng kumot ay hindi pa rin ako dumidilat. Nilagyan ko pa nga po ng una ng aking muka bago doon na dumilat at sinubukang pababain ng aking kaba. Pinipilit ko po talaga na ma-realize kung ito bang nangyayari ay isang panaginip lamang. Nasa loob ako ng bangungot. Matapang kong tinanggal ang kumot sa aking ulunan matapos ang ilang saglit para talagang makumpirma kung ako ba'y nananaginip. Muli ay lumingon ako sa bintana pero naroroon pa rin talaga si Red, yung matandang babae. Hindi naman siya pumapasok o tila nagbabanta na humawak sa bintana at unti-unting gagapang mula doon. Pero ang mas nakakatakot kasi nito, Sir Red, nasa ikalawang palapag ang kwarto ko. Walang normal o tama sa nangyayari. Kitang-kita ko pa rin nakaguhit sa kanyang muka ang nakakatakot niyang ngiti. Tingin talaga ng diretso sa akin at hindi din niya tinatanggal iyon. Unti-unti na lamang nawala ang takot ko at nagsimula na akong inantok. Hanggang sa hindi pa rin nga ito nawawala at umaalis sa bintana. Nawala na rin ako ng idea sa oras. Pero nagawan ko pa talaga ng paraan na makatulog. Hanggang sa nagising ako sa ingay sa loob ng bahay. Gising na ang mga tao. Sabog na rin ang liwanag ni Haring Araw. Pumasok ako sa school ng masaya at magaan ang pakiramdam. Ngunit parang may nag-iba. Yung mga pader ng classroom, para silang mga buhay. Parang may ripple ng tubig at minsan naman ay parang tumitibok. Alam ko na sa pinapasukan kong Catholic school ay dating sementeryo. Doon nakatirik yung high school building namin. Hindi agad nag-sink in sa akin yun. Pero ito pala yata ang pakiramdam kapag bukas ang tinatawag na third eye. Hanggang sa kasalukuyan, Sir Red, ay hindi ko pa rin talaga makumpirma. Pero bakit ko nakikita ang mga hindi nakikita ng iba? Marami-rami pa po akong dapat ikwento pero hanggang dito po muna. Kadalasan, hindi ko kasi mahanapan ng kasagutan kung bakit ako nakakaranas ng ganito. Hindi ko ito ginusto. Kung tutuusin nga'y ayaw na ayaw ko na mapasok ang mundo ng kababalaghan. Pero alam ko na dumating ako sa point of no return. Kaya wala na talagang atrasan ito.
Kaya ko ibinahagi din sa inyo ito dahil alam ko na walang makakaintindi sa nangyayari sa akin. Wala din naman din po akong pinagbabahagi na ng mga kwentong nadinig ninyo sapagkat maliban sa mga close friends ko ay wala naman din akong pinagsasabihan kahit pamilya ko na meron akong third eye. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.